Hi everyone, this is Joanne. Welcome back sa aking YouTube channel. Medyo masama yung pakiramdam ko ngayon actually. Pero sobrang excited ako dahil finally nandito na. Actually dumating to ng mga 2 weeks ago pero wala pa ako sa mood na buksan talaga to. Ito yung certificate na binayaran ko para ma-issue sa akin. Yung Japanese Language Proficiency Test. N2 passer. So, dun sa website, when I checked it, kapag nakapasa kasi, meron sa pinakailalim if you want it to be issued. So, kapag ka gusto mong ipa-deliver sa bahay mo, domestic ay plus 500. Kapag naman international, plus 1,000. So, yung papel itself is 1,000 yen. Kapag ikaw ay nasa ibang bansa, 2,000 yen yung babayaran mo. Kapag naman ikaw ay nandito sa Japan, 1,500. So, I paid 1,500 for this paper. Sobrang excited ako. Dahil sa totoo lang, alam niyo yung, syempre nung, hindi pa kasi ako sure kung makakapasa ako, kaya hindi ako nag-take ng mga videos kung gaano ako naghirap mag-aral sa Japanese na to. Wala ako maipakitang parang, ano bang tamang term doon? Ano ba, yung mga, bago nakapasang video. Hindi ko lang anong tatawag ko sa ganun. Basta anyway, wala akong ganun. Kaya sabi ko, this one, syempre share ko to. And I think, hindi ako makapag-isip na sabihin. Saglit lang kasi baka mapaunate. Wait lang po I was actually expecting na parang mahabang papel kasi I wanted to put inside a frame. Pero nagulat ako na, ay, sa gantong envelope, paano yun? Iti may meron ng tiklop yung papel. Pero ganun pa man, dako maangal. Alam niyo, nakapasa ako ng N4, hindi ako humingi ng certificate. Kasi hindi ko naman alam na pwede palang humingi ng certificate. Ngayon na gusto ko sana mag-order, to ask them na mag-issue din ng certificate na nakapasa ako ng N4. But, unfortunately, hindi available. Hindi na available yung pagkapasa ko ng N4. Ganito pala yung itsura niya. Ako muna titingin Amen. Oh my God! So, ito yung nakalagay sa taas. Yan. So, ang nakalagay dito is Nihongo no Ryokushiken, certificate and result, pati yung score ko, diba? Pati ko nga yung score ko. Ayun. It here, yung date of issue ng 2023, August 30th, yung registration number, my name, yung date of my birth, saan ko nakuha, saan ako nag-exam, which is nakalagay dito, Nihon or Japan. Level is N2, at ang result ay go, kaku. I pass, and then yung certification number, at kung ano yung score ko. In fairness, yung listening ko, hindi naman sa pagmamalaki Dati naka-perfect score ako This year, 45 out of 60 na nakuha ko. Yung reading ko tsaka yung vocabulary ko, talagang tumaas sila. Sila talaga. Especially yung reading ito talaga yung nagpapabagsak sa akin. One good thing about this certificate o yung result sa certificate na to is pwede ko siyang gamitin kahit lumampas na yung 10 taon. Yung pinaka-late kong nakitang siya daw ay nakapasa ng N2 was in 2014 and nagagamit pa rin niya hanggang ngayon. And halimbawa mag-take ka ng exam ng N1 tapos hindi ako nakapasa, hindi ako nakapasa. I can still use yung result na to na noong 2023 po nakapasa ako. It's just that for me, pataas lagi pangarap ko ginagaya ko yung mga mas magagaling kesa sa akin. Yung mga Korean friends ko, sa kanila, meron silang experiences na sinasabi nila sa akin, Joanne, the more updated yung iyong certificate, the better pagdating sa competition daw ng mga naghahanap ng mga work connecting sa Japanese language. So, nakikita ko naman na paganda ng paganda ang kanilang salaray, bakit hindi ko naman gagayahin, di ba? So, plano ko din na sila kasi every 2 years, they take the same exam, N1. So, kung nakapasa sila, edi yun yung gagamitin nila. Pero kung hindi sila nakapasa, yung 2 years ago na certificate yung ginagamit nila, just in case hanapan sila.
So, ako din, sabi ko, wala namang mawawala sa akin. Pag hindi ako nakapasa, edi ito gagamitin ko. Pag nakapasa ako ng N1, yun ang gagamitin ko, syempre. And, ako personally, nabanggit ko na to before na 4 na beses ako nag-fail ng N2. 2015, 16, 17, at saka 19. Sana tama talaga yung taon. Hindi ko lang matandaan kung kailan yung pangatlo eh. Pero 4 na beses. Tapos dahil sa COVID, pa-cancel, hindi ko alam kung may exam ba talaga or wala. So, nag-decide ako na hindi mag-exam. So, total of 8 years. Pero I wanna focus dito sa unang 4 na beses ako nag-take. Nung nag-start ako mag-aral for this N2, this July, kinuha ko yung mga previous questionnaires, yung mga grammar, listening, and kanji. And I was actually surprised nung masagutan ko ng marami, ng tama. Hindi naman, sagot ako pero hindi lahat tama eh. Marami akong natamang sagot. So sabi ko, okay. Kasi nag-aaral ako, yun ang sinabi ko. At saka, meron akong mga naging, alam mo yun, hindi naman ako tumigil sa pag-aaral. So, nag-improve. I was actually confident na, a little confident than before na, ay, okay na. Kasi kaya ko palang sagutan tong 15, 16, mga ganun. But then, to my surprise, nung nasa tapat ko na yung exam, syempre kinakabahan ako ng time na yun. And at the same time, I could actually feel na mas mahirap to kaysa nung dati. Mas mahirap talaga yung exam ngayong taon kaysa nung dati. Kahit na mas nag-aral ako ngayong taon. Doon na lang ako saan ba ako gustong mag-focus? Sa reading na lang talaga. Kasi yung mga former reading stories, nasagutan ko naman sila. Mas madali nga sila, lalo na kapag in-explain ng mga teacher sa YouTube. But then, to my surprise, mahirap talaga ngayong taon kesa nung dati. I don't know if a lot of people would agree with me, pero talaga, mas mahirap yung exam ngayong taon kesa nung mga nakaraan, based on my own experience. So, siguro, that's somehow connecting. I'm trying to connect it na, kaya mas maganda pag mas updated. Kasi, ibig sabihin, yun lang. So, syempre, I'm gonna treasure this one for maybe like 2-3 years. And then after that, I'll try to take again the exam. Para naman, mapuno ko yung wall ko na puro certificate ng go kaku, go kaku, go kaku.